Yun mga kaisda, ang video natin ngayon ay magplano para sa new setup ng ating backyard guppies. Good day mga kaisda, good day sa ating lahat. So for today's video mga kaisda ay may plano ako na ilipat yung ibang mga guppies at saka yung ibang mga fry ililipat natin siguro sa next video natin mga kaisda, dahil may instruction na po ako sa aking anak na ito ang gawin niya, yan ang gawin niya para sa next video natin ay meron tayong kunting improvement, di ba mga kaisda? So bago pa lang tayo mag-start sa ating content, sa ating video mga kaisda, ay magsha-shoutout muna tayo sa aking mga kaibigan. Shoutout to Nails Hobby. So paki-subscribe na din sa YouTube channel ni Nails Hobby dahil magandang mga klase ang isda nito mga kaisda. At shoutout din kay 3R Guppy Keeper. Idol, shoutout sa iyo. So, mga kaisda, ipopromote ko muna ang aking maliit na YouTube channel. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel, like, share, and comment down below. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking mga bagong upload ng mga video. At kung gusto nyo po may shoutout mga kaisda, please comment down below dahil ang comment ninyo need ko para may shoutout ko kayo. At mga kaisda, kung gusto nyo po may feature ang inyong barracks, please punta kayo sa description sa pinakababa. Andun po ang aking FB account. Pwede kayo mag-DM or PM sa akin mga kaisda, at gagawa natin ng video yan. Isisingit natin sa aking video yan mga kaisda, or i-special natin yung video mo mga kaisda, no? So back to topic na tayo mga kaisda. Ang una nyo nakita kanina ay itong ating roast tail. So ang plano ko niyan sa roast tail ko, baka ilipat ko ng lagayan dahil hindi masyado nating makikita, no? At saka itong ating pangalawa, itong ating EFR mga kaisda. So medyo madami-dami na sila dahil nagda-drop na sila mga kaisda, no? At padadamihin pa natin yan dahil ang original na may-ari nito nag-PM sa akin na dumabi na ba yung EFR. Sabi ko kunti pa lang dahil yung isang trapan ay nasagi ng aso. Sabi niya sa akin pag dumami na ipipm ko siya dahil bibili siya sa akin. Dahil ang lahat ng EFR niya, flamingo niya, ay naubos mga kaisda. So ganun kasaklap mga kaisda, no? Ito naman ang aking HBB. So pinagplanuhan ko natin yan na siguro isama ko na yan doon sa mga maraming HBB mga kaisda at ililipat natin yung iba para may makikita natin yung hindi pa natin nakikita sa video, no mga kaisda, yung medyo malabo para makita natin sila mga kaisda. So habang video yung anak ko, pinapakain din niya, no, para lumabas talaga dahil yun ang instruction ko sa kanya, para lumabas talaga yung mga isda, yung i-content natin, di ba? Para lumabas. Baka sabihin ng mga viewers ko na nandadaya ako, di ba mga isda? So yan po ang ginawa ko sa kanya, na dapat bigyan mo ng feeds para lalabas sila mga isda. So as usual, itong ating ABT ay magpaparami pa rin tayo dahil medyo agresibo at hindi natin sila diretso makuha yung fry dahil puro busy yung nasa bahay, no?
mga kaisda. So siguro pag uwi ko, dyan ako mag-focus. Kasi padadamihin ko talaga tong EBT na to, mga kaisda. Dahil magandang klase po sila, no? Mga kaisda. So ito naman ang ating pea dirt. Ako'y natutuwa dahil medyo dumadami na sila. At panay drop na po yung mga female natin, mga kaisda. At marami pong fry dyan. Sa totoo lang. So, nakikita nyo? Binibigyan ng aking anak ng PO1, mga kaisda. Yung ating gapis. Para lumabas talaga sila. So, yan po ang ating pea dirt, mga kaisda, no? So, ang original breeder is naubos na. Paunti-unti silang namamatay. Hindi ko alam kung anong nangyari. Pero okay lang kasi meron naman silang anak, no? Meron silang fry. So ito naman ang aking outcross na nagiging inbred. So 'di ba, lagi kong sinasabi sa inyo, yan tatlo yan sila. So ang plano ko nun sa isa ay ilipat ko diyan para dumami sila ng dumami, no? Para yung isang trapan ay malagyan natin ng ibang strain, na pure strain natin. Hindi yung outcross na nag-inbreed tayo, no? Dahil sa totoo lang, napakahirap po mag-outcross, mga kaisda. Wag na wag kayo basta-bastang mag-outcross ng mag-outcross. Dahil masasayang na po ang strain ng yung gapis, mga kaisda, no? Yan lang po ang aking masasabi. Dahil na-try ko na po yan. Merong lumabas na yung gusto ko, pero pag inbreed ko, ay hindi pa siya stable talaga. Lalabas at lalabas pa yung mga dati nilang dugo, kung galing sila, kung saan galing yung strain nila. Mga guys, lalabas at lalabas talaga sila, no? So, siguro mga ilang generation pa yun natin kuha talaga yung ma-stable sila, mga kaisda. So ito naman ang aking HBB na sinabi ko sa inyo, mga kaisda. Diyan ko po ililipat yung original breeder natin, ilalagay natin diyan. Mura lang po yan, 50 ang tryo sa ating HBB, mga kaisda. Napakamura lang po, no? Magandang klase po yan, mga kaisda, no? So ito yung isa na hindi pala yung isa pala, no? So ito, mga kaisda, ang ating yellow eye kisi. Hindi ko memorize yung ko. Parang may namatay na isda. Kitang-kita ko, di ba? Merong patay. So, siguro kinuha yan ng aking anak. Yan, kinuha niya, mga kaisda. So, hindi talaga natin maiwasan na merong namamatay, no, mga kaisda. So, hanggang sa ngayon, hindi pa natin pinalitan po yung tubig. Crystal clear pa naman. Crystal clear pa naman. Bulol, di ba? Kaso nga lang, madumi na yun sa baba, pero klarong-klaro pa yung tubig, mga kaisda, no? Magandang klase po ating Waikisi, mga kaisda. So, ito naman ang isa sa sinabi ko na ililipat ko doon sa kabila, no? Yan po ang aking galing sa outcross na ininbred ko. Ang mga friend niya bumalik sa outcross, ang hirap magpa-stable. So ako nang bahala niyan pag uwi. Siguro meron ako makikita dyan na magandang i-inbred natin at hoping na magiging stable, mga kaisda, no? So andyan po yung aking misis, nagpapakain ng ating gapis, mga kaisda. So ito naman ating blacklist. Yan. Magandang klase, 100 per tryo na lang po ang ating blacklist. Dahil mayroon pong nagbibinta ng mga 100. Pero yung ibang blacklist na yun ay blacklist lang po. Yung sa akin, mga kaisda, pwede ko naman ito ibalik ng 150. Dahil yung akin is metal blacklist po yan, mga kaisda. Metal Waikisi, metal blacklist, metal red list. Yung iba nagbibinta ng 100 per tryo, pero red list lang, walang metal, no? So, ang akin merong metal. So, ito is chapi-chapi ko. Hybrid strain, no? Hinayaan ko lang na dumadami sila dyan. Pag may bumalik na flamingo or bumalik sa
EFR, kukunin ko yan, idadagdag ko yan sa EFR ko. Di ba, mga kaisda? So, yan lang po, mga kaisda. Dahil napakahirap po mag outcross. So, yan po ang mga resulta. So, hinayaan ko lang yan na dumami sila. At ito din is outcross. Ang original breeder dito, ang in-inbreed ko is red tail na female at double sword na red tail na male. Pero yan nakikita nyo may double sword na red tail, di ba? Yan po ang father niyan. Pero yung lumabas is bumalik siya sa original na galing sila ng outcross, no? Yung flamingo, yellow list top sword ang male, flamingo, red flamingo yung female. Bumalik yung iba sa pagka yellow lace top sword, mga kaisda, di ba? So ito naman po ang fry ng yung in-inbreed ko, no? So metal black lace, yan, metal black lace, mga kaisda, no? So magandang klase po yan, ating metal black lace. Medyo dumadami talaga yung ating metal black lace. So magbawas na tayo, mga kaisda. Kailangan natin magbawas. So yung blacklist na nagbibinta ng 100, magandang klase yung sa akin. 100 na lang. Sige, 100 na lang. Metal blacklist, 100 po yung tryo ko, mga kaisda. Pero magpapasensya lang muna ako, ha. Habang andito ako sa Saudi, meron pa akong 1 year bago ako umuwi. Saka na tayo magpa-shipping dahil pag uwi ko, mga kaisda, ang una kong gagawin is pupunta ng BFAR para kukuha tayo ng permit, no? Para hindi tayo ma-foul. Kung sino yung magpa-shipping, wala na tayong problema, no? Mabilis na tayo magpa-shipping ng ganun dahil hindi na tayo meron na tayong permit, mga kaisda. So ito, yung all male na metal Waikisi. Yung kanina, metal Waikisi. Itong all male na metal Waikisi. Parang grooming na din, no? Never been touched, never been kissed. Yan. Hindi pa yan nakatikim kahit isa, mga kaisda. Magandang klase po yan. Mga kaisda. Soon, baka ilalagay natin yan sa gapitang para makita natin yung magandang klase nila. So ito po ating all male na metal red lace, mga kaisda, no? Yan, medyo na sila, magandang klase din. Yung baba ng tubig is madumi na, pero crystal clear pa rin siya, mga kaisda. So ito naman ang aking yellow lace top sword. So medyo madami na sila, no? At mas lalong dadami pa yan dahil yung nasa baba na yellow lace top sword, yung joby na ngayong iba, ililipat ko dyan, mga kaisda, dahil meron akong paglagyan doon sa isa. Yung mga bakante, meron akong lalagay doon. Kaya parang meron tayong major transformation. Major transformation talaga, no? English na naman. So ito naman ang ating metal blacklist din. Yan, sinabi ko sa anak ko, siguro by next video is iba na po ang makalagay niyan. So ang plano kong ilagay dyan is ang yellow micarif natin, no, mga kaisda. Dahil ang lagay ng ating yellow micarif is maliit lang, tapos meron silang fry, mga kaisda. So ito naman ay mix din yan. Hinahayaan ko lang na dumadami. Kung merong bibili sa akin na mga beginners, yan po ang ibibigay ko. 10 pesos each, mga kaisda, no? 10 pesos each, mga kaisda. May freebies na yan. Bibigyan ko pa ng freebies yan, no? Sobrang dami po ng aking hybrid strain or chops, no? Napakasayang yung panahon na sila yung mas lalong dumadami, no, mga kaisda. So sayang, no, yung nagugol nating mga araw, panahon. Pero okay lang, at least masaya naman tayo, no? So ito naman ang ating flamingo, mga kaisda. Napakagandang klase at medyo madami-dami na din sila. At mas lalong padadami natin to sila, mga kaisda. Bibinta ko to siguro 30 to 40 ang tryo, mga kaisda. Dahil para sa lahat ng mga strain is ito yung pinaka mababang
uri, no? Mababang klase. So ito naman ang aking Platinum Guppy Koi, mga kaisda. So naghihintay ako na mag-drop yung ibang female at ililipat natin sa lahat ng mga jubi at fry. So nagdagdag ako ng 3 dyan, na yung pinakauna nilang fry ay ginawa ko ng breeder na din, mga kaisda. Magandang klase at hindi kayo magsisisi. So ang bintahan ko niya dyan is 200 per tryo. So ito naman ang aking dragon. Naghihintay ako na magiging buntis na din yung magbuntis yung female. Pag mag-drop ay hindi natin kunin. Hayaan natin na lumaki at dadami sila dyan sa guppy tank, mga kaisda. So magandang klase din, hindi siya low class, mga kaisda, no? So ito naman ang aking EFR. So medyo yung female natin is may kulay na yung buntot, yung iba, no? Merong red na. So yung iba, hintayin natin, baka magkulay pa ng magkulay na maganda. So ito yung ating male, pasikat na siya. So meron na din tayong magandang female. Yan, no? Magandang klase yan. Yung red tail na female. So meron tayong bagong inbreed, mga kaisda. Yan. Ito po ang ating bagong inbreed. At sana magiging stable na talaga yung bottom sword natin, mga kaisda. Sana magiging stable na. Yan po ay kanilang anak lang po. So yung male is yung father niya. So in-inbreed natin yung anak. So sana maganda yung kinalalabasan, mga kaisda, at meron tayong makuha. Ito naman yung fry nung una, na yung magandang klaseng female. Ito po yung fry niya, yung 3rd gen siya. Sana maganda na to, mga kaisda, no? Dahil yung first, second, sa second gen meron tayong nakuhang female. Yung kanina, yung first gen is walang swerte, ang pangit, mga kaisda. So yan po. At ito naman po ating Platinum Guppy Koi, no? Medyo may kulay na din yung iba. So may jubi na naman tayo at mayroon na namang susunod na ilalagay natin doon sa breeder, mga kaisda, no? So yan po ang ating Guppy Koi, mga kaisda. So padami ang ating Guppy Koi ngayon, mga kaisda, no? So dito naman is yung ating metal black lace. So sobrang dami nito, mga kaisda. Siguro by next month kukunin na yan lahat. Ililipat natin sa trapan. Kasi pag may pera na, mag-finishing kami dyan sa bahay. At pagkatapos saka namin balik. Pero pa-finishing ko yan ulit dahil yung tubig is pag nilalagyan ng kalahati, bababa siya, no? So yan lang po ang ating metal black lace. Dalawang klase yung male, may transparent tail, pero kukunin natin yan pag uwi ko. Sa ngayon, medyo madami sila dyan, hindi na ako kuha ng aking anak, no? Okay lang yan. So ito naman ang ating red lace, no? Madami din yan. Halos magkasing rami sila sa metal black lace, mga kaisda. So 100 din yan, 100 per tryo. Metal Waikiki ko 100 per tryo, no? Magandang klase po yan, hindi kayo magsisisi. Meron na ding pumunta dyan at sabi niya sa akin, ang gandang klase ng aking mga metal, no? So tuwang-tuwa siya dahil dumadami na. So ito ang ating albino silverado red. So meron ng fry dyan. Ang sabi ko sa anak ko na siguro bukas ililipat na po ang fry dyan kung meron pang matira, no? Dahil agresibo po talaga sila. Merong isa akong nakikita, siguro yan lang po ang natira, mga kisda, no? Napakasayang kung yan lang po ang matira. Dalawa pa, may dalawa pa, no? So ito naman ang aking yellow pingo, mga kisda. So medyo dumadami na po ang ating yellow pingo at padadamihin pa natin yan, mga kisda, no? So andyan lang po yung mga fry nila, hindi natin kinuha
dahil hindi naman sila nangangain, hindi kagaya ng mga albino, mga kaisda, no? Yan po. O dyan lang muna siya, stable lang yan dyan, no? Stipot lang muna yung ating yellow pingo. Padadamihin natin yan. Yung bintahan nito is 75 per tryo. So ito naman ang aking yellow Mica Reef. Yun po ang sinabi ko sa inyo na ililipat natin doon sa kabila, yung sa metal black lace. Ito ang yellow Mica Reef natin para mas malaki yung space nila. So isa lang po ang ating male dyan, no? Yellow talaga. Dalawang female na yellow Mica Reef. Tapos medyo madami-dami na din yung fry. Dalawang buntis na yellow Mica Reef natin na female. So ito is lilipat natin sa original breeder, no? Para mas lalong dumami sila. At yung lagayan na yan, meron akong ilalagay dyan na siguro yung fry ng ating rose tail, mga kaisda. Ilalagay natin dyan, mga kaisda. So yan lang po ang aking update, mga kaisda, no? Sa hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel, like, share, and comment down below. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking mga bagong upload ng mga video. Mga kaisda, yan po ang aking update lang ngayon, no? Siguro sa next video natin is meron na tayong kunting bagong sit-up, no? Mga kaisda, dahil yan po, yung trapal na yan is nilagay ng aking in-law bago pa yan, bagong lagay niya dyan, mga kaisda. Pero old trapal na po yan, no? So yan lang po ang aking update ngayon. At ako yung magbababay na. Happy farming! Bye-bye!